Ayan si Honey Loves. Bali, kahapon kasi, nung naglinis siya sa paligid ng bahay namin, ay mayroong saging na saba na natumba. Kaya ayun, nakapag-isip ng putahe, ilonggo dish, yung manok na may ubad ng saging. So, kaya yung ubad ng saging ay ihahalo dito sa manok na may munggo. Lalagyan ng asin yung ubad ng saging. Ano nga sa ibang salitang ubad? Saha ng saging. Saha. Saha. Basta ubad kasi yan dito sa amin, ang tawag. Sa iba tinatawag yan na saha. Yan. Tapos pipigaan ng may asin. Tatanggalin yung katas Ako ay magsasangkot siya. Sangkot siya pala ang tawag sa Tagalog nung sa amin kasi ay tinlag. Magsasangkot siya nitong manok. Tinlagin o sangkot siya sa may sibuyas, bawang, tsaka asin. Tapos ang malunggay. Yan, ang tawagan. Masarap dyan dito sa recipe mo, kung yung native na manok, di ba? Di ba dati nung nandun ako sa lugar nyo, nagluto kayo ng ganyan, ay native na manok yung ginamit. Kaso, ubos na yung native ng manok ng kapitbahay namin dito. Tapos yung iba kinulong na nila kasi daw, wala naman daw hayop, pero bakit nauubos? Ay, alam na. Kaya itong 45 days muna na binili namin sa bayan, ang namin ng inubadan na saging. Ilang beses ako nakatikman nito, parang pangatlo na ito pangatlo. Lagi ako nakakatikim ng ganyang ulam pag nandun lang ako sa inyo kasi dito sa Mindoro kapag manok, ang recipe ng manok ay tinola, adobo, pinirito. Ubusin ko na. Pagdating talaga sa mga karne-karne, si Honey Loves talaga itong expert. Saan yung munggo mo pala? Ayun, munggo ko. Nakangiti siya. Mali! Hindi ko kasi linyada itong recipe na to. Sumusunod lang naman ako sa komando. Sabi mo, ibuhos at tumig. Binuhos ko na. Sabi mo nung una, isangkot siya ko. Sinangkot siya ko, ibuhos. Masunurin ako. Munggo ka pala Yung munggo, lagay ko na. Sa kanila, ginisa sa munggo lang yan. Ginisa yung munggo. Pwede naman yung gisahin ulit natin kahit may sabaw. Wag na. Ibuhos na lang natin yung munggo. Mag-aano din naman yung lasa niyan. Mag-ahan. Ilalagay ko na yung munggo. Sure ka? Sige. Baka mamaya ilalagay yung munggo. Huli na. Sure ka? Diyan na saglit na naman yung manok maluto. Luto na yung munggo Parang na-over ng luto yan kasi durog na durog. Ano pa? Nawala ang kanyang diskarte. Dapat pala pagsangkot siya ng manok, ilalagay yung munggo tapos parang gigisa-gisahin. Wala. Paano kasi nakatingin ka kasi sa aking pagmumukha? Na siya, nagkakaroon ng disturbance. Huwag kang tumingin sa asawa mo maganda. Yan. Medyo luto na yung manok. Lagyan natin tong ubad ng saging. Ngitim yung ubad, no? Nangitim. May katas kasi yan. Yan. Yan talaga sa pag may mga mapakulan, no? Oo, pag malapit. Pinipigaan naman yun para matanggal yung katas. Tapan muna natin para manuto. Kamusta? Hindi rin yung munggo kasi nga huli na nilagay. Nasa na yung ubad mo, parang hindi nakinita. Tunaw. Sabi ko sa'yo, konti Konti lang pala yung ubad. Maganda po marami. Lumapot lang siya. Pero ito marami. Tama na yan. Puro na yan. Tawag dyan ay malunggay na inubadan. Hindi na yan munggo na inubadan. Dapat kasi ang bida dyan ay munggo tsaka ubad. Kaso kapag dinamihan mo na ng malunggay yan, ang bida dyan malunggay na. Kakain muna bago magtatrabaho, mag-aimis na kami ng bahay kasi kami ay lilipat na sa bagong at pinalaki at pinabunggang kwarto. Kailangan natin ng maraming energy. Musta? Anong lasa? Masarap to? Ilonggo talaga Nakawaan na kayo ng pagka... Ilonggo tatay nyo
Yan yung mga pagkain ng mga Ilonggo. Tikman natin ang Ilonggo dish. Sarap. Tingin mo pa ako ah. Kaya ako ba pumuti? Martim kapag ako katabi mo kasi maputi ako. Kamihan ng kain kasi marami tayong gagawing trabaho. Dami tayong inisin. Ngayong araw yung tapos ng panday sa paggawa ng kwarto namin. Kaya time to imis-imis na. Ayan. This is it. So, ito yung kwarto namin ng aking honey. Tapos, itong sa kabila naman ng kwarto ni Kambal. Pinayarian ko ng kesame. Tapos, pinataklapan ko ng plywood o pinadouble wall ko yung kanilang dingding. Tapos, pinalaki-lakihan ko ng konti. So, ngayon ay naglilinis kami ng kwarto. At ito na yung time na lipat kwarto na. Ayos kwarto. Ito naman yung kwarto namin. Yan. So, hindi pa nalinis. Noona pa munang linisin yung kwarto ni Kambal. Saan ang ilaw, ne? Wala pa lang. Wala pang ilaw. Wala pang wirings ito Kaya ito pa yung tatrabahuhin ni Honey. So, marami pa siyang gagawin dito. Tapos, yung mga tinanggal na mga kahoy dyan dati na may mga anay-anay, tataklapan niya pa yan ng semento. Ito yung mahirap na part kapag nag-aayos na at naglilinis kasi makalat talaga yung gamit namin dito sa bahay. Galing sa kwarto, nandito na nagtambakan sa sala. Tapos sa kusina yung iba. So, ibabalik niya na yung mga drawer and cabinet sa kanya-kanyang kwarto. So, unahin muna ang kay Kambal. Ito si Bukbok. Naglilinis ng salas kasi ibabalik dyan yung bangko. Tapos ito ako, nakahiga sa kama. Hayahay ang buhay. Baka mapalayas ako dito sa bahay kung hindi ako magtulong-tulong. So, tulong-tulong din ako ng mga magagaan na gawain kasi mahirap, mabigat ang aking tiyan. Hindi ako makapag-trabaho ng hard kagaya dati nung hindi pa ako buntis. Uy, bumaba ka dyan. Umakyat na yung isang tiyunggo. Bunda, wala pa. Lalagyan pa natin yan ng cover. Baba muna. Tuwang-tuwa sila sa kanilang bagong kwarto kasi nga maganda daw yung kwarto nila. Hindi na daw sila maaalikabukan dahil meron ng kesame. Ito yung lagayan nila ng damit na binili ko sa online, yung mga damit nila pambahay para pwede siyang upuan, pwede siyang lagayan ng damit para hindi baga matakaw sa space. Ayan ayun, mga damit nila. Tapos pwede pang upuan. Itong bintana naman nila ay papalitan ko ito ng sliding window. Sa ngayon ay yan lang muna kasi naubusan talaga kami ng budget dito sa pagpaparepair ng bahay. Sila mag-ama ang magbubuhat nitong kanilang cabinet. Lagayan ng kanilang mga uniform, mga nakahanger na uniform. Hindi ako pwede magbuhat ng mga mabibigat. Tagapunas na lang si mama muna. Daldal ng mama ko May mama ka bagang nakita, hindi madaldal. Daming salita niya. Siyempre, dami rin kasi ang gastos ko dito kaya marami rin talaga ang salita ko. Oh, Gel, di ba malinis ito ngayon? Gusto ko malinis ito bukas. Ngayon bukas at magpakailanman ha. Oh, yan lang ang bilin ko, Gel. Ayun, bukas at magpakailanman. Gusto ko malinis ang kwarto nyo ngayon, bukas at magpakailanman. Ayoko yung maglilinis ka tuwing maalala mo kaya, ha? Yung maglilinis ka lang, maalala mo kaya? Oh, pinaganda talaga namin ni Papa yung kwarto ninyo. Kaya ang bili namin ay malinis dapat ang kwarto. Pero mas malinis talaga kami, mga babae. Mabusisi kasi kami. Kalit-liit ng butas, pinapunasan namin yan. Tinan mo, kalit-liitang butas, hinahalongkat din namin.
Parang may hugot yun. Aroy, Wala akong... grabe naman yung Hoy, wag yan. pawis mo. Tapos na yung kwarto ni Kambal. Dito na ulit sa aming kwarto. Mamayang gabi ay dito na tayo matutulog. Hindi makapag-diskarte ang papa nila pag dito sa labas. Natutulog kami. Mapapalaban itong panganay na Kambal. Oh, mapapalaban ka ngayon ng buhat. Sige, kaya mo yan. Oh, kaya mo? Sige. Para bawi yung kinain mo kaninang manok. Ilang manok din yung kinain mo kanina. Todo effort talaga yung papa nila. Linisan itong kwarto namin. Dito po, may natira dito. Kasi nga, hindi siya makapag-diskarte dyan sa labas. Anong diskarte yon? Kasi dyan sa labas ay open. Hindi siya makapag-diskarte sa kay mama. Makaka-request na yan ng masahe para pangtanggal ng kanyang pagod. Nagkakabit sila ngayon ng vinyl, yung in-order ko na vinyl sa online. Pang-alternative sa tiles. Hindi pa namin kaya ang budget ng tiles kaya dito muna kami sa vinyl. Ito yung vinyl na binili namin sa online. Mayroon siyang sariling yung adhesive, yung tinatanggal lang itong parang foil. Tapos dinidikit sa semento. Sa amin tayo ma, meron yan. Oo. So, parang tiles din siya. Kaya lang, medyo parang plastic. Welcome back again. And here we are again. Pangalawang araw ng pag-iimis namin ng balik bayan, balik sa kwarto. Yan si Hani, naghahanda ng kanyang outfit kasi aakyat yan doon sa bubong. At magwa-wiring. Magwa-wiring yan ng electrical. Ganyan pa kadaming imisin ang aming gagawin sa araw na ito. Ito na yung kwarto namin. Dahil kagabi, yung pinasok muna namin dito yung aming higaan. Tapos yung aming mga cabinet. Hanggang dyan lang yung nilagay ni Hani kagabi na vinyl kasi itong line na yan, yung pinagkuhaan na ng kahoy, yung boundary baga, yung wall, ay mayroong mayroong pang mga dapat i-repair. So, tatapalan niya pa daw yan ng semento. Ngayon lang namin na-realize na marami pala kaming gamit na hindi naman ginagamit. Oh, may warning nga itong isa sa akin eh. Never na daw. Stop na. Stop na ng Stop na ng Shopee. Simula nung nauso yung online na yan. Online selling na yan. Mga Shopee, mga Lazada. Ayan, dumami yung mga gamit kasi ako talaga mahilig kasi ako ng mga gamit sa bahay. Stop na ng Shopee. Ngayon, naguguluhan siya kung saan daw niya ilalagay itong mga gamit-gamit na to na hindi naman daw magamit-gamit. Gumagawa sila ng switch at saksakan. Ganyan lang pala yan. Parang tulay-tulay. Yung tiran mo itong isa, kasi tulay lang naman yun eh. Yung tiran mo itong isa para magkaroon ng supply. Gusto mo ma-confirm, may power mo sa kabila. Gusto mo malaman yan, Kukunik siya silang dalawa. Kung alam mo connected siya, Sige. papalo yan. Malay ko dyan sa kuryente. Yan. Bigsin pag may ganyan, Connected na siya, dalawa. magkakakuryente na. Connected na silang dalawa. Ibig sabihin, lagyan mo ng connection ng supply dito, ito yung line, ito yung neutral. Pag magkaroon ng supply dito, magkaroon din yan dito, kasi connected na silang dalawa. Ganyan lang yan? Ba't yung isang may butas wala? Saan dito? Kung may dugtong ka na naman ulit dito, Ganun lang pala may yun. isa ka pang i-jump to yung kabila, may isang outlet ka pa. Pwede ka pa magdagdag. Ganun Ang pala. tawag dyan ay conventional outlet yan. Talaga naman, electrician talaga. Ayun, itukulik na natin dito. Dyan pala. Galing. Buti na lang nakapangasawa ko ng electrician. Kaya pala lakas ng kuryente mo eh. Yung maliit na yan dyan, nagmasid yan. Malayan mo, nag-distrong car na yan ng dito sa bahay, ng outlet. Oy, Totoy ha. Ayun, itukulik na natin. Pang adult only yan, Totoy. Baka mamaya, nagkuting-ting ka na ng kuryente dito. Tusok na yan dito. Pero tinutusok-tusok lang pala yung mga yan. Ganun lang pala yun. Sarap natin.
Yun. Parang hindi pantay yung ating butas. Okay. Malagay mo. Ano yung butas mo? Rivets? Screw tayo dyan. Screw? May kasamang screw yan. Okay na ang aming isang outlet. Ayun, ilaw na naman tayo. Sa switch na naman Sa tayo. switch naman. Dito ulit si Honey sa kwarto ni Kambal. Saan na siya? Ayun, dito siya tumakas. Meron na silang ilaw. Ito ang kanyang number 1 alalay, yung kanyang lalaki. Ayun, kasulukuyan yan dyan si Honey sa ibabaw ng Kesame. Nakailang oras na akong paikot-ikot dito sa bahay pero parang walang kabawasan ang imisin. Ayan si Gil. Yan naman yung alalay ko dito. Lalagay namin dito sa maleta yung ibang mga gamit para ma-minimize. Grabe ang imisin dito sa bahay. Ganito pala ito kapag nagpayari, nagpa-renovate. Eh, nakakatuwa din mga kahayahay kasi nga yung pangarap ko dati na magandang kwarto natupad na ngayon. Kaya masarap din sa pakiramdam. Kasi gusto ko talaga sa kwarto yung malawak, malamig, tapos may kisame. Tapos hindi baga maingay para kapag nagpahinga ka, ay makakapahinga ka talagang tunay kasi wala kang ingay na marinig sa paligid.